Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Masang Pilipino. Tulfo, questionin ang anumang tangkang harangin ang impeachment court. Iginiit ni Senator Erwin Tulfo na dapat hayaang magpatuloy ang impeachment court sa pagganap ng mandato nito nang walang panghihimasok o anumang pagtatangkang hadlangan ang proseso. Sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ni Tulfo na mahalagang mapanatili ang kalayaan at integridad ng impeachment court upang maging maayos at patas ang pagdinig sa kaso. Ayon sa senador, nararapat umanong mabusising suriin ang anumang hakbang na maaring magdulot ng pagkaantala o pagharang sa takbo ng proseso. Pag may humarang-harang sa impeachment, questionin na natin yon, sabi ni Tulfo. Binigyan diin pa niya na ang impeachment court ay dapat makapagtrabaho ng malaya at walang hindi nararapat na impluwensya upang matiyak na maayos ang pagtalakay sa mga isyong inihaharap sa paglinis. So, bakit? Sino bang humaharang? Mayroon bang humaharang? Kung ang tinutukoy ni Senator Erwin Tulfo ay yung minority bloc, yung siya. Ang alam ko, gustong-gusto ng siyam na matuloy na ang impeachment trial. May alam ba kayong ginagawa ng Cayetano Block na haharangan ang impeachment trial? Wala akong na-monitor. Kasi mas maganda talaga na matuloy na ito. So sino yung anong grupo yung sinasabi ni Senator Erwin na may haharang-harang? Maliban lang kung yung proceedings o yung mga kasi sa trial talagang magkakaroon ng banggaan yan. Merong gustong gawin ng prosecution na hindi sasang-ayon ang defense. Magsasagutan talaga dyan sa impeachment trial. At bahala ang impeachment court na mag-decide. At si Tulfo, nag-iisang boto lang si Erwin Tulfo. Botohan yan eh. Example, yung impeachment ni dating Pangulong Erap Estrada. Ang issue at hand is brown envelope. Dapat itong i-open na ito dahil nandyan yung testigo yung ebidensya laban kay Erap Estrada sa huweting. Gustong ipa-open ng prosecution. Ang defense ayaw. Kaya nagbotohan ngayon ang impeachment court. At ang lumabas sa botohan, majority sa impeachment court members, senator judges, nag-decide na huwag i-open. Kaya tuloy nag-walk out ang prosecutors. Kaya ito, posible, nakikita ko, mainit na labanan ito, baka uuwi rin ito ng walkout eh. May mga mag-walkout. It's either prosecutors ang mag-walkout o kaya defense. Mainit. Talagang magkakaroon ito ng bloodbath. Kaya lang, sa tingin ko, never na most likely, hindi mag-walkout ang defense. Ang nakikita kong mag-walkout ito is prosecutors. Kasi ang defense, kahit anong mangyari, alam nila
na hindi makukonvict si BP Sara. Bakit? Yung numbers game. Ang isang contentious issues diyan is yung number of votes to convict the Vice President. Kanya-kanyang opinion ang mga legal luminaries. Kaya ultimately, kung walang magsasampa ng petisyon sa Supreme Court para magsalita ang Supreme Court kung ilan talaga ang number of votes to convict the Vice President, ang impeachment court nang magde-decide niya. At kung ma-decidean, example, nagdesisyon ng impeachment court na 16 ang conviction votes, baka mamaya walk out ang prosecutors. O yun, these are possibilities. Kaya kay BP Sara, nakikita ko, kalmado lang yan. Kahit ibaba pa nila ang number of conviction votes, ibaba to 14, from 16 gawing 15 o gawing 14, talo pa rin sila. Dahil ang majority black 13 lang sila. O paano sila ngayon makaproduce ng 14 votes? Ganun lang kasimple. Itong si Senator Mig Zubiri, sa nakikita ko yan dahil taga Mindanao, gusto niyang bumawi sa Bukidnon dahil kakandidato yata na governor. Siya mismo ang nagsabi na pro-Sara, 99% pro-Sara Duterte ang taga Bukidnon. Kaya ang nakikita kong boto ni Senator Zubiri, pinaka-delist is abstention. Hindi siya boboto ng conviction. O baka boboto pa siya ng acquittal. Paano ngayon sila mananalo? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa gipatindog nga balay ni Silo sa Natabangan ug Yero nga taga Lower Kalapat. So muna ni ang iyang pag-atupan karon sa natabang sa iyaha nga Yero. So muna ni ang Yero nga gitabang nga iatop karon. So kompleto gid na apay plinsin. Yang kidunig ka maama. Dagay ngay ka po. Limbis gani tagka. Gabi ay. O karon naman na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga Yero, so makita gyud nato nga natupan na ang ilang gipatindog ni Silo nga balay. At sa Ginoo nga nakaatop na ko sa akong balay nga akong gipatindog. Salamat sa nagtabang sa Yero. Ginaot nga magpadayon pa para naapadaghang nagulat. Kung wala mo ang nagtabang kay di pa ko makapatindog sa akong balay. So, Salamat ako na gani ang ningkamot ani para makapatindog kog balay. So, ikaw? Salamat sa Ginoo. So ikaw na ani ang nagpatindog. Oh, So para makataod lang mig balay. para makabalay lang mo. Akong bana dagan man siya trabaho, busa ako na ang ningkamot nga magpataod mig balay nga
matagaan mig yero. Salamat kaayo. Ug salamat kaayo tag sa amuan. Salamat.